Puntahan ngayon natin ang paliwanag naman ng Iglesia ni Manalo kung sino raw yung kabayong puti at sino yung nakasakay sa kabayong maputi. Ito, mga kapatid, namana ni Felix Manalo sa Sabadista kasi nagministro ng Sabadista si Felix Manalo. Kaya lang, itiniwalag siya, sabi ng mga Sabadista. Ang sabi ng leksyon na itinuro ni Felix Manalo, leksyon ukol sa doktrina niya, ito po ang nilalaman. Ang nilalaman ng unang tatak at ang kahulugan. Pasimula, ano ang kahulugan nitong aklat na tinatakang mahigpit ng 7 tatak? Itinulad sa aklat na may tatak ang pangitain, Apokalipsis 5.1. Mga pangyayari sa panahong darating, Apokalipsis 1:19. Palulo ng aklat na pinagtularan, Ezekiel 2:9. Ang tanging makapagbubukas ng tatak, Apokalipsis 5:2, 5:22-16. Ano ang nakita ni Juan ang buksan ng unang tatak? Isang kabayong puti, Apokalipsis 6:1, Jeremias 45:3-4, Zacarias 6:2-5, 1:7. Ang puti ang karapat-dapat, Apokalipsis 3:4. Si Kristo ang tapat at totoo, Apokalipsis 19:11, 1:5. Ayan, si Kristo rin sa kanila. Namana yan ni Manalo sa Sabadista. Hindi naman katakataka kasi nauna ang Sabadista sa Iglesia ni Manalo. Ang nakakalungkot, nagkahawa-hawa, Sabadista, Saksi ni Jehova, Iglesia ni Manalo, si Kristo raw yung nakasakay sa kabayong maputi. Minana naman ngayon yan din ng Mormons. At yan din ang paniwala ng Iglesia Katolika, na yung kabayong maputi, si Kristo ang nakasakay doon. Kasi nag-umpisa yan sa Iglesia Katolika. Puntahan muna natin ang sa Mormons. About the first seal and the white horse, LDS Apostle Bruce R. McConkie taught, the most transcendent happenings involved Enoch and his ministry. And it is interesting to note that what John saw was not the establishment of Zion and its removal to heavenly spheres, but the unparalleled wars in which Enoch, as a general over the armies of the saints, went forth conquering and to conquer. Revelation 6:2. See also Moses 7:13-18. Dito pala sa Mormons, lumalabas dito, si Enoch naman daw ito. Ayan, si Enoch. The most transcendent happening involved Enoch and his ministry. And it is interesting to note that what John saw was not the establishment of Zion and its removal to heavenly spheres, but the unparalleled war in which Enoch, as a general over the armies of the saints, went forth conquering to conquer and to conquer. Pero ako, nabasa ko, sa Iglesia Katolika nag-umpisa niya na yun daw nakasakay sa kabayong maputi, si Kristo raw yun. Ito po ang sabi ng Catholic sa wiki1.com ng Catholic. Irenaeus, a Catholic saint, an influential Christian theologian of the 2nd century, was among the first to interpret the horseman as Christ himself, his white horse representing the successful spread of the gospel. Various scholars have seen supported this notion, citing the later appearance in Revelation 19 of Christ mounted on a white horse, appearing as the Word of God. Furthermore, earlier in the New Testament, the book of Mark indicates that the advance of the gospel may indeed precede and foretell the apocalypse. The color white also tends to represent righteousness in the Bible, and Christ is in other instances portrayed as a conqueror. Ayan, yan ngayon. Kaya estabilisado na, mga kapatid, galing sa Katoliko, tapos minana ng Sabadista, minana ng Saksi ni Jehova, minana ni Manalo na ang nakasakay daw sa kabayong maputi si Kristo. Dahil yung maputi, ang kahulugan daw noon, puro, mabuti raw yon, etc. Yan ang paniwala nila. Pero gusto ko basahin uli ang 6:2 ng Apokalipsis. Pakinggan niyo po ang sabi. Tumingin ako, narito ang isang kabayong maputi. Yaong nakasakay dito ay may isang busog. Binigyan siya ng isang putong, siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ang pinupuna kong una rito, yung pagkaka-translate, na yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Ang original Greek word po na ginagamit doon sa salitang yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay, ang ginagamit po na salita, yung word 3528 of the book
the Greek Bible. Ang sabi ron, to subdue. Subdue. That is figuratively, literally, to conquer. Yan ang mga preferred meaning yan. To overcome. Yan. To subdue, to conquer, overcome. Ang inilagay ng translator sa King James ay yung huling meaning, the last preferred meaning is to get the victory. Nung sa Tagalog, King James. At doon sa King James Version, sa English, ilagay natin, tama sa English version, he went for conquering and to conquer. Yung pong conquering and to conquer, yan po ay isang marahas na aksyon, to conquer. May kasamang pamimilit po dyan. Yung pag-conquer o conquering. Katunayan, mayroong tamang pagkakasalin sa Tagalog na ang kahulugan niyan sa ating wika ay panglulupig. Ang bagong translation ng ang bagong Biblia nakaayon doon sa Greek original language. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang Biblia. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Manlulupig yan eh. No? Nikao. Ang salita pong nikao sa Grego ay paglupig. To subdue, to conquer, to overcome, to prevail. Yan po ang kahulugan niyan. At nandyan nakaayon sa Greek, yun pong unang salin ng King James, conquering and to conquer. Ayan. Na tama sa Tagalog, yung pagkakasalin ay lumulupig at upang lumupig. So ito pong inilalarawan nitong kabayong maputing ito sa 6:2. Hindi po si Kristo ito. At si Kristo walang dalang pana, no? Totoo, si Kristo nakasakay din sa kabayong maputi. Pero wala siyang dalang pana. Ang dala niya, espada, a sword, no? Na hindi hawak ng kamay, kundi lumalabas sa kanyang bibig. Babasahin ko sa inyo, magkaiba ito eh. Dalawang nakakabayong maputi, yung isa conqueror, no? Manlulupig. Yung isa hindi manlulupig, nakasakay din sa kabayong maputi. Basahin natin ang 19:11 ng Apokalipsis. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka at ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kaniyang ulo ay maraming diadema. Ayan, tingnan nyo mga kapatid, sa kanyang ulo, itong si Kristo nakasakay sa kabayong maputi, sa kanyang ulo maraming diadema. Yung isang nakakabayong maputi, may isang putong, isa lang. Si Kristo sa kanyang ulo maraming diadema. Englishin nga natin yan, kapatid na Daniel. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. Ayan, many crowns. Maraming diadema, maraming korona na nasa ulo nitong nakasakay sa kabayong maputi sa Kapitulo 19. Yung nasa sa Kapitulo 6, isa lang ang korona nun. Balikan natin ang 2, kapatid na Daniel. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana.
binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Ayan, isa lang ang korona noon nung nakasakay sa kabayong maputi. Ano? At meron siyang hawak na isang pana. Meron siyang pana, no? Itong sa 19, si Kristo ito. Kasi sabi dun sa 11 ay nakita kong bukas ang langit, narito isang kabayong maputi. Yung nakasakay dito, tinatawag na tapat at totoo. Si Kristo yon. Sa katwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. Tapos sa 12, at ang kanyang mata, ningas ng apoy. Ang kanyang ulo, maraming crowns o diadema. Siya'y may isang pangalan na sino man ay di nakakaalam, kundi siya rin. Sa 13, siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Ang mga hukbong nasa langit sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa kabayong maputi, mga kabayong maputi, at nararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig, lumalabas ang isang tabak na matalas. Ayon. Ang daladala niya, hindi pana. Meron sa kanyang bibig na lumalabas na tabak na matalas. Ayan. Hindi yan dala niya pana. Iba siya dun sa nasa 6. Yung nasa 6, isa lang ang korona. Itong nasa 19, maraming korona. At siya'y tinatawag na tapat at totoo. Ang kanyang pangalan, tinatawag ang Berbo ng Diyos. Si Kristo yan sigurado no? At ang kanyang kasamahan, nakasakay din sa kabayong maputi. May hukbo siya. There is a host. Meron siyang host. No? May army siya. Tawag sa Biblia. And the armies which were in heaven followed upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Lahat nung kasama niya, ang kabayong sinasakyan, kabayong maputi. No? Ang tawag doon, armies of heaven. Iyon ang kasama ni Kristo sa nakita ni Juan. Yung nasa Apokalipsis 6:2, na para sa Katoliko, si Kristo. Para sa Iglesia ni Manalo, si Kristo. Para sa Sabadista, si Kristo raw yon. Hindi yon, peki yon. Kahit maputi man yon, peki yon, hindi tunay na Kristo yon. Kasi ang daladala nun, pana, sandatang pamatay. Ito namang nasa 19 ng Apokalipsis, mayroong lumalabas na tabak na matalas sa kanyang bibig. Alam natin ang kahulugan ng tabak na yon, ano? Basahin natin ang Efeso Kapitulo 6 na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Kristo. 6:17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ayun, yun ang lumalabas doon sa kanyang bibig. Nakita ni Juan, lumalabas ang isang matalas na tabak. Yun pala, salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, kung kumpara sa tabak, talagang matalas yun. Kaya yun ang nakita ni Juan. Basahin natin ang 4:12 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan, maliwanag, kapatid na Daniel, ano? Yung palang tabak na lumalabas sa bibig noong berbo, yun pala ang salita ng Diyos. At yung berbo na yon, pangalan yon nung nakasakay sa kabayong maputi. Pangalan yun, ha? Hindi salitang balak yon, pangalan yun. Sabi ni Manalo yun daw, berbo, balak na salita, kaya hindi pa nag-e-exist. Hindi Sa 19:13, ulitin mo, kapatid na Daniel. At siya'y nararamtan ng damit na winisika ng dugo, at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos.
Ayan, ang pangalan niya, Berbo ng Diyos, si Kristo nga yan. Ano? At ang kanyang bibig lumalabas, matalas na tabak, yun nga yung salita ng Diyos. Sa kanyang ulo, marami siyang diadema o crown, no? Wala siyang pana. Itong nasa Apokalipsis 6:2, may pana, isa lang ang korona at manlulupig pa ito. Ito yung Antikristo. Ito yung gumagaya kay Kristo pero Antikristo ito. Mga kapatid, may nagpaliwanag ba niyan sa inyo sa iglesia ni Manalo o sa Katoliko? No? Lahat kasi sila nagmana-mana ng paliwanag magkakamali pero pinakikita ko sa inyo ang diferensya ng mga ngabayo at kabayo dun sa 6:2 at sa 19:1 ng Apokalipsis patuloy. Magkaibang kabayong maputi yan. Parehong maputi. Pero yung isang kabayong maputi na nakasakay dun may pana, hindi si Kristo yon. Isa lang kasi korona nun, si Kristo marami, yung nasa 19 At siya walang pana, ang lumalabas sa kanya sa bibig ay tabak na matalas na siyang salita ng Diyos. No? Kaya totaling magkaiba ito, mga saksi ni Jehovah, mga iglesia ni Manalo, mga Katoliko. Bilyon-bilyon kayo. Napakarami niyong nailigaw ng mga tao. 1 bilyong mahigit ang Katoliko Katoliko, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventist, at saka ang iglesia ni Manalo. Ang nailigaw nyo para sabihin nyo na yung nasa 6:2 si Kristo, napakalaking pagkakamali. Si Kristo po hindi manlulupig. Hindi siya, maamo siya. No? Hindi siya manlulupig. Kaya lang, nakakalungkot. Kung mag-iisip kayo, maintindihan nyo sana magbago kayo ng stand sa buhay. Ang Kristo po hindi malupit, maamo siya. Hindi siya manlulupig. At ito pa isang punto. Ang kasamahan ni Kristo, lahat nakasakay sa kabayong maputi. Ito namang nakasakay sa kabayong maputi sa 6 ng Apokalipsis, versikulo 2, tuloy natin sa 3 kung sino kasama nito. Basahin natin, kapatid na Daniel. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, "Halika!" At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa 1 denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." At nang buksan niya ang ika-4 na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Nakita nyo, mga kapatid, ang mga kabarkada pala nitong nakasakay sa kabayong maputi na ito
May iba-ibang kulay, multicolored na mga kabayo. Yung una, sa unang tatak, ang lumabas yung kabayong maputi, na ang nakasakay nakaputi rin. Pero nagpapanggap yan kasi manglulupig yan eh. No? Ang kabarkada niya, ang sumunod na nakita ni Juan, isang kabayong mapula na maghahasik ng gera, pagkakagalit na galit ng tao, magpapatayan ng mga tao. Yung sumunod na kabayong nakita niya sa pagbukas nung ikatlong tatak, isang kabayong maitim. Na dito sa kabayong maitim na to, inilalarawan na napakahirap ang pamumuhay. Kasi bakit? Mahal ang bilihin. Ang isang denaryo, makakabili ka ng isang taka lang na trigo. Isang denaryo. Nung panahon na yon, ang isang denaryo, isang araw na sweldo yan eh. Doon sa talinghaga ni Kristo, doon sa aklat ng Mateo. Magtatrabaho isang tao, ang sweldo sa isang buong araw, isang denaryo. Pagka magtatrabaho ka, isang denaryo, ang mabibili mo lang buong araw ka nagtrabaho, takal at trigo lang, wala kang pang-ulam, wala kang pang-mantika. Abay, mahirap na kabuhayan ng inilalarawan nitong nasa kabayong maitim. At pagbukas naman ng ikaapat na tatak, nakita niya isang kabayong maputla. No? Ang nakasakay, ang pangalan, Kamatayan at Hades. Tapos pinagkalooban na pumuksa sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot, at mga ganid sa lupa. Kasi puro kalagim-lagim na pangyayari, itong idinidinot ng apat na mangangabayo. Hindi si Kristo yung nakasakay sa maputing kabayo na yan. Ang kabarkada niyan, iba-ibang kulay na kabayo, na ang ibig sabihin, iba-ibang kasamaan na mangyayari, at ito'y mangyayari, pinakita kay Juan pagkamatay ni Kristo o ng Kordero. So hindi ito mag-uumpisa sa kanyang pagkapanganak. Kasi nung mangyari ito, nung ipakita ito, nakapanhik na sa langit ang Kristo. 96 AD na yan. No? Nang isulat ni Juan. Natapos na yung pagpanhik sa langit ni Kristo, napatay na siya ng mga kalaban niya dito sa lupa, napako na siya sa krus. Yan po. Itong Apokalipsis na tatak, na unang tatak hanggang sa susunod na tatak, ang ibig sabihin nito, mga pangyayari ito, hindi nangyari ito nung buhay pa si Kristo sa lupa o nung ipinanganak siya, hindi yan nangyari. Nangyari yan pagkapanhik niya sa langit, pagkatapos na mapatay na ang Kordero. Doon nangyari itong mga pangyayaring ito. Kaya kung ito man ay mga pangyayari, mga kapatid, hindi 7 buko ito ng panahon nag-umpisa sa pagkasilang ni Kristo. Mali. Kasi ang umpisa nito, patay na, nakapanhik na sa langit, na buhay na maguli si Kristo, nang umpisahan itong salaysay na ito. Alam ko na mahirap maintindihan talaga ang mga talata ng Biblia, lalo na ang aklat ng Apokalipsis. Pero para sa akin, para bang absurd, no? Parang taliwas, parang hindi tama. Ang libro, ang pamagat, Apokalipsis. Ang sabi yan ay sa Griego, Apokalipsis, na ang kahulugan, revelation, to uncover, maalis ang takip, disclosure, no? To be revealed. To the contrary, ang Apokalipsis, hindi na apokalipsis sa kanila. Hindi nare-reveal. Hindi nila nakikita yung pagkakaiba ng mga talata na yung nasa 6:2, nasa kabayong maputi, tama. At may daladalang pana o busog, pampatay, no? Tapos, iisa ang korona at yumaong para lumupig at manlupig. Yun namang isang nasa kabayong maputi, berbo ang tawag. May pangalan nga Ang pangalan niya, berbo ng Diyos. Tapos, siya ay maraming korona.
no? Maraming diadema ang ulo niya. Tapos, wala siyang hawak na pana. Ang nasa kanya yung matalas na tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Napakamalaking pagkakaiba. Magtataka ka, ba't hindi napansin ng Katoliko? Ang laki ng pagkakaiba. Hindi rin napansin ng Iglesia ni Manalo. Hindi rin napansin ng Sabadista. Hindi rin napansin ng Saksi ni Jehovah ang pagkakaiba. Paano na ngayon yan? May isa na lang paliwanag dyan, kapatid na Daniel. Basahin natin ang Kawikaan 8:8 hanggang 9. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Kanino pala malinaw yan? Sabi, malilinaw sa nakakaunawa. Pagka wala kang unawa, talagang malabo pa sa hating gabi yan. Malilinaw sa kanya na nakakaunawa. Kaya ang sabi ng Kawikaan 3:13, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao nagtatamo ng kaunawaan. Talaga palang mayroong kaunawaan at mapalad yung nakakaunawa. Pero pagka hindi ka nakakaunawa, malas mo ang ibig sabihin. At malas din ang maniniwala sa iyo. Biro mong sinabi mo si Kristo yung kabayong maputi, nang nasa kabayong maputi. Ang hawak-hawak busog o pana. Ang kanyang gera, fisiko. Pakikipaglabang fisiko yung nasa kabayong maputi. At lulupig upang manlupig, yumayaong lumulupig at upang manlupig. Dahil talagang hindi ko matatanggap sa buhay ko na ito'y si Kristo. Hindi manlulupig si Kristo. Yang manlulupig, pinapatiwalag yan, Brad Josel, sa iglesyang totoo. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang unang Korinto 5:11. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Pinapatiwalag pa yan Kapatid na Daniel, yung manlulupig. Di ba? Sabi, huwag man lamang kayong makisalo. Yung manlulupig. Ang ginagamit na salita dyan sa Grego, sabi ng Apostol Pablo, sa 12, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nasa labas, hindi ba kayo nagsisihatol sa nasa loob? Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao sa 13. Para pala kay Apostol Pablo, yung manlulupig, masamang tao yan. Ganyan dati si Pablo. Di ba? Sa unang Timoteo 1:13, pakinggan nyo mga kapatid. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayun, sabi, ginawa ko yon sa hindi ko pagkaalam. Ako kay dating, anong mga ginawa niya, kapatid na Daniel? Mamumusong po siya at mang-uusig at mga alipusta. Mang-aalipusta at manlulupig. Di ba nakasama yung salitang manlulupig, ano? Mang-uusig, mamumusong, mang-uusig at mang-aalipusta. Nagawa ni Pablo minsan sa kanyang buhay yung pang-uusig at pang-aalipusta. Kaano yun kasinonimo yun nung
pagiging manlulupig eh. Na bandang huli, nung maging apostol siya sa iglesia, ang sabi niya, alisin niyo sa inyo yung mga taong manlulupig. Manlulupig. Ibig sabihin, masama ang kahulugan ng salitang manlulupig sa Biblia. Yung kagaya nung nababasa sa Apokalipsis na Nikao. Nikao. Na ang kahulugan ay manlulupig. Itinranslate sa Tagalog at upang lumupig, conquering and to conquer. Yon. Para sabihin mo ngayon na yan si Kristo, no? Napakalayo kasi unang-una ang mga signs na pagkakakilanlan ay magkaiba. Yung isa may busog, may pana. Yung isa meron tabak na lumalabas sa bibig, yung talagang Kristo. Yung isa, iisa ang ang corona. Ang Kristo, maraming corona. Yan. Diyan kayo mag-isip.